we talk about our topic, nabalitaan nyo ba, meron kasing nag-trending sa social media. Sobrang trending nitong topic na to. At gusto ko lang pag-usapan natin siya for a while. No? Sino dito yung nakabasa ng trending post na 299 pesos ring? Sino dito? Alam niyo yon? Kung kayo, mga girls, sa mga nanay, kung sa mga kabataan, kung kayo bibigyan kayo, magpo-propose sa inyo. Tapos nalaman nyo na yung singsing na nag-propose sa inyo ay 299 pesos lang. Tatanggapin nyo ba? Tatanggapin nyo ba? Sino dito yung tatanggapin ng 299 pesos ring? Ay, yan, si Roda. Pwede na, pwede na. yung mga boys agree na agree. Pero alam nyo po, itong issue na to, kung bakit siya pumutok ng malaking-malaki sa social media is because nagkaroon ng different perspectives. May mga babae na nagsasabi na hindi ko tatanggapin itong bagay na to kasi dapat pinaghahandaan mo yan. Tama ba? 'Di ba? Nakakabili ng milk tea, nakakabili ng magagandang mga damit, pero magpo-propose sa'yo 299 pesos lang. Tama ba? Meron namang ibang babae nagsasabi, wala naman yan sa pera. Basta mahal ko, okay lang. Oh, mga ganon. So, kung ako po, tatanungin nyo, no, nung nag-uusap kami ng asawa ko nung time na yon, sabi ko, love, tingin mo ba, anong masasabi mo dito sa topic na to? Tapos alam nyo, nag-come up kami sa isang answer, no? And pareho kami ng answer kasi po, kaming mag-asawa, before mag-propose sa akin yung asawa ko, alam na naming dalawa na ikakasal kami. And even without a ring, wala pa pong singsing, nag-aasikaso na ako ng kasal namin. So technically, hindi sa akin nag-matter kung may singsing ba o wala. You know why? You know why? Ito po yung sagot naming mag-asawa. Una sa lahat, gusto kong tanungin yung girl, no? Gusto natin tanungin yung girl, gaano mo ba kakilala itong mapapangasawa mo? Do you know his character? Kasi alam niyo po, kilala niyo po yung mapapangasawa niyo and alam niyo naman that he is financially stable, responsable naman siya, okay naman siya in his character. Why would that 299 pesos ring matter? Kasi ako, technically, hindi ako binigyan ng worth 100,000 na singsing ng asawa ko. At ang kasal po namin mismo ay 100,000 pesos lang ang ginastos. But because I know him personally, I know that he is responsible, I know that he is a provider, alam ko yung capability niya, I am willing to give my life, to spend the rest of my life for this man. And alam niyo po, ganun din sa Lord minsan, no? Sa Lord po, may mga times na we don't understand why He do it. Bakit niya ginagawa? Bakit mo nararanasan? Bakit niya binigay sa'yo itong pagsubok na to? Bakit niya binigay sa'yo itong circumstance na to? Itong pain na to? Minsan ba natatanong niyo si Lord, bakit? Kasi yung babae po na pinagbigyan itong singsing, nagtatanong siya, ito lang ba yung worth ko? Bakit 299 pesos lang yung binigay sa akin? Do you sometimes ask God, Lord, ito ba yung worth ko? Bakit ko ba ito nararanasan? Nag-work hard naman ako, Lord. Nagme-ministry naman ako. Bakit ang liit ng sahod ko, Lord? Bakit hindi ako umaangat? Bakit yung iba ang bilis nilang mag-succeed? Bakit yung iba gumagaling sa sakit? Bakit ako, Lord, hindi? Bakit ako, Lord, ang dami kong problema? Do you sometimes ask God? And you know, this morning we will talk about that kind of faith, no? That kind of faith that will let us stay rooted kahit sa kahit anong sitwasyon. And ang pananampalataya po, parang ganito. Hindi ko ba na-send yung PowerPoint ko? I'm so sorry, makakalimutin. Oh my God. Okay. So, ang pananampalataya po natin ay parang isang puno. Ang puno po, kapag po ang roots niyan, inilagay mo sa isang lupa na hindi mataba o hindi maganda ang lupa, kahit po lumaki yan ng malaking-malaki, isang bagyo lang tutumba yan. Kapag mababaw ang ugat. Pero kapag po ang puno inilagay mo sa matabang lupa, kahit gaano kalaki pa yung puno na yan, kakayanin niyang tumayo
sa kahit anong bagyo na dumating sa kanya kasi malalim ang pinaghuhugutan ng ugat niya. Hindi basta-basta mapapatumba. Kaya nga yung ibang mga puno, pinuputol na lang kasi hindi na kayang i-uproot. Hindi na kayang tanggalin. Kahit anong gawin mo dyan, mabigat na yung pundasyon niyan. Matibay na yung pundasyon niyan. At yun yung gusto nating maranasan ngayon. So this morning we will talk about God's trusting in God's character even when we don't understand His ways. Trusting in God's character kahit hindi mo naiintindihan kung bakit mo nararanasan yan, kung bakit mo pinagdadaanan yan. And we will talk about scripture in Isaiah 40 verse 25. Ito pong book of Isaiah, para lang meron kayong background, no? Ito pong book of Isaiah, isinulat po ito ni Prophet Isaiah, no? In chapter 1 hanggang 39, wala kayong ibang mababasa kundi tungkol sa faith nila dahil sa hindi nila pagsunod sa Lord. In short, para siyang ganito, ako po bilang isang magulang, there are times na dahil sa sobrang kulit ni Sela, sa sobrang tigas ng ulo niya, nagagalit na po ako at kailangan ko siyang disiplinahin. So yung pinag-uusapan po from Isaiah chapter 1 to 39, imagine 39 chapters. Puro pagdidisiplina, no? Kung ano yung mangyayari sa kanila na makaka-capture na naman sila ng Babylon, no? Kakaalis lang nila. Ngayon, ito na naman, nagpasaway na naman sila, nag-worship na naman sila sa idols. Talagang makukulit po ang Israelites. And minsan, ganyan din yung anak ko. Kahit ilang beses kong sabihan, anak, don't do this, don't do that. Talagang makulit. Sobrang kulit. Kaya minsan, hindi mapipigilan na talagang kailangan mo ng disiplinahin. Okay? So yun po yung pinag-uusapan from chapter 1 to chapter 39. And this time, nangyayari na po yung exile. Na-capture na sila, wala nang hope, hopeless na. Kung titingnan mo po yung sitwasyon nila, parang, Lord, bakit ito nangyayari? Ganun na yung feeling nila. Bakit mo ako ginaganito? Bakit namin ito nararanasan? Yun na po yung feeling nila nung time na to. And right now, we will talk about Isaiah 40, verse 25 to 31. And then Isaiah 40, verse 1, right after 39, parang ganito kapag ako galit na galit kay Sela, pinapalitan ko sa, di ba sabi ko sa'yo, wag mong gagawin yan? How many times should I tell you? Don't do this, don't do that. Minsan ganun galit na kaming mag-asawa. Tapos nagtitimpi kami, pero kailangan namin disiplinahin. Tapos biglang, why, mommy, why? Gaganunan ako. So, syempre ako magigilty. Parang, hindi ka na nga dito, anak. I'm sorry, nagalit si mommy. Ganon. So, after magalit ng Lord, no, after the exile, after the discipline, kailangan kasi na Lord, turuan talaga ang mga Israelites Ngayon, verse 1 pa lang in chapter 40, ang unang term na ginamit agad, comfort, comfort, comfort. After the experience, these storms, this exile na na-capture sila ng Babylon, ngayon, this is the time that the Lord wants to comfort us. Kasi ang Lord, alam niyo po, hindi lang naman tayo niyan pinapagalitan Gusto niya natututo tayo. Gusto niya yakapin tayo. Kasi ako po ganun ako sa anak ko. Nagagalit ako, dahil mali yung ginawa niya, but after that, I want her to realize, why am I doing this? Bakit ako nagalit? And what I want to do is comfort her. Ayan. So in Isaiah 40, verse 25, after Isaiah talks about how God wants to comfort us, kung sino ang Lord sa atin, ngayon may question dito. Ang question dito, alam niyo po pala, before that, yung song kanina, yung first song ni Kim, nagulat ako. Kasi yun exactly din yung verse na meron ako. And alam niyo po, kapag nagbabasa kayo ng Bible, meron tayong tinatawag na repeated words. Kapag po ang term sa Bible o yung mga words sa Bible paulit-ulit na sinasabi sa isang chapter, ibig sabihin may emphasis. Ibig sabihin may sinasabi na importante sa bagay na yon. And Isaiah 40 verse 25, sabi dito, to whom will you compare me? Israelites, my child, kanino mo ko ikukumpara? To whom you will compare me? Sabi ganyan sa song, di ba? No one compares to you.
Who is my equal, says the Holy One. So, technically, God is asking, bakit kahit paulit-ulit kitang nililigtas, pinipili mo pa rin umalis? Bakit kahit paulit-ulit kong binibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo, mas pinipili mo pa rin yung mga idol mo? Yung mga bagay na mas binibigyan mo ng pansin more than me. To whom will you compare me? Okay? So this is the question of God. And Isaiah, ba't nawala? Nawala yung PowerPoint ko. Okay, next verse. Nawala yun dito. Okay, next verse in Isaiah 40 verse 26, next slide. And our goal is to put our place in the right place. Kasi po, sabi ko nga, yung pananampalataya, if we put it into the wrong place, kasi itong time na to, yung mga Israelite, yung faith nila, yung hope nila, they put it to the idols. Kapag nararamdaman nila na si God medyo mabagal o hindi na nila nagugustuhan yung ginagawa ng Lord sa kanila, naghahanap agad sila ng idol, nagsiship agad yung attention nila. And sometimes we do experience this kasi like ako, may mga times na sinasabi sa akin ng Lord, maghintay ka lang. Pero dahil kailangan ng finances, mag-a-apply na naman ako ng bago. Sabi nga ng Lord, maghintay. Sa sa relationship, sinasabi ng Lord, maghintay ka muna, you heal first. Maghintay ka, buuin mo yung sarili mo. I am here, I want you to experience me in that moment. Tapos dahil na-feel lonely tayo, dahil feeling natin, na-OP tayo sa mga friends natin, naghahanap tayo agad ng iba. Ganun po ang mga Israelites, ang bilis mag-shift ng focus, no? From, ito yung ginawa ng Lord sa'yo, naiintindihan mo at one moment kung paano ginagawa ng Lord yung mga sitwasyon sa buhay mo, kung paano kanya sinasamahan. In one situation, in one storm, alis agad. Maghahanap agad ng mga idols. And yung sinasabi ni God, saan mo ba ako kinukumpara? Ano bang magagawa ng mga bagay na yan? Ano bang magagawa ng trabaho na yan? Ano bang magagawa ng tao na yan? Ano bang magagawa ng mga idols na yan? Compared to me. And right now, God wants us to know Him deeper. Gustong magpakilala sa atin ng Diyos. Kasi ang pananampalataya po, kapag nakalagay sa maling lagayan, ang bilis pong tutumba. Pero ang gusto ng Lord, we put our faith in Him. And not just in Him, but in His character. And later, maiintindihan po natin yan. Okay, next slide. And sabi dito, lift up your eyes and look to the heavens who created all this. He who brings out the starry hosts one by one and calls forth each of them by name, because of His great power and mighty strength, not one of them is missing. This is what the Lord is saying. Saan mo ba ako kinukumpara? Kilala mo ba ako? Kilala mo ba ako? Alam mo ba kung ano ang kaya kong gawin? And this is what the Lord is saying. Huwag mo ang tanggalin, Kuya Josh. Di ko kasi kabisado yung mga verse eh. Medyo mahina. Kailangan ko na mag-memory plus. Lift up your eyes. Tignan mo. Tignan mo yung heavens and earths. He who brings out the starry host. Tignan mo kung ano yung ginawa ko. One by one, even the stars, kilala ko. It's just like, kahit hibla ng buhok mo, kabisado ko. Even your future, I know that. This is what the Lord is saying. No? And next chapter, akin na lang kaya yung laptop, Daddy. Why do you complain, Jacob? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord. My cause is disregarded by my God. Ito na po yung sinasabi ko that sometimes, when we don't understand God, or when we feel that God is silent, na walang ginagawa ang Lord sa atin right now, we complain. Lord, bakit ko pa nararanasan to? And yun yung kino-question ngayon, yung question natin. Yung tanong natin, kino-question din ng Diyos. Bakit mo yan sinasabi, anak? Hindi mo ba ako kilala? Bakit mo yan sinasabi, anak? Hindi mo ba alam kung ano ang kaya kong gawin? Why do you complain? Bakit sa tingin mo, pinapabayaan kita?
Ito yung sinasabi dito, oh. Why do you say that my way is hidden from the Lord and my cause is disregarded by my God? God is saying, I don't disregard you. I care for you. Ako, kilala mo ba ako? Because there will be times, no, we need to understand that there will be times that God will not change your situation just because He can. God will not change your situation because He is changing you. Sobrang bilis lang pong iligtas ng Lord sa Babylonians ang Israelites. At sobrang bilis ka lang din kayang iligtas ng Diyos sa pinagdadaanan mo ngayon. Sa sitwasyon ng buhay mo ngayon. He can. But sometimes, He do not. Sometimes, hindi niya ginagawa. Why? Because there is something that we need to learn first. May pinapakita siya sa atin. May itinuturo siya sa atin. And sometimes, He wants to redirect our paths. So, kapag dumating po sa sitwasyon na nagko-complain ka sa Panginoon, Lord, ba't ko nararanasan to? Let's change our question to, Lord, anong tinuturo mo sa akin this time? Kasi kino-question ngayon ng Lord eh. Bakit mo ko kino-question? Kilala mo ba ako? Yun yung gustong maintindihan sa atin ng Lord ngayon. In Isaiah 40 verse 27, sabi ng Lord, written by Isaiah, no, do you not know? Hindi mo ba alam? Do you not heard? Hindi mo ba narinig? The Lord is everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. God wants you to know Him so much, deeper, na kahit hindi mo maintindihan ang bagay na ginagawa niya ngayon, your faith will go beyond His works and look at His character. Na kahit yung ginagawa niya, 299 pesos ring lang, yung ibinibigay niya sa'yo ngayon, but you will look more than that. You will look at His character. Payag ka ba? Worth 100,000 na singsing ang ibibigay sa'yo. Pero lolokohin ka ng paulit-ulit. Payag ka ba? Worth million ang kasal mo, pero hindi mabuting asawa at tatay sa mga anak mo. Payag ka ba that this world is giving you everything that you need right now? Masarap na buhay, convenient na buhay, but time will come, you will reap it. O payag tayo sa 299 pesos na sometimes maraming transformation, maraming discipline, maraming ginagawa si Lord to transform us, to teach us. Pero yung effect nun, eternal. Kasi ang gusto ng Lord, mapabuti ka. Ang gusto ng Lord, maayos ang buhay natin. Hindi lang sa panandalian. Because if He will give us everything that we need, baka hindi na tayo tumawag sa Kanya. Kami pong mag-asawa, sa anak namin, may mga times na hindi namin binibigay yung gusto niya kahit maglupasay pa siya. Because we know na hindi yun makakabuti para sa Kanya. And I know na hindi ako naiintindihan ng anak ko. Kasi nakikita niya, gusto niya ng lollipop. Kaya ko namang ibigay yung lollipop, pero hindi ko binibigay. Pero, balang araw, maiintindihan ng anak ko kung bakit ko ginagawa yon kapag nakita niya kung sino ako. And that's what the Lord wants us to experience. Na dadating ang punto na yung pananampalataya mo will look more than what God is doing. Because sometimes you really can't fathom what God is doing. Hindi mo talaga maiintindihan eh. Hindi mo talaga mai-explain ba't mo nararanasan yung walang explanation dyan kahit sinong tanungin mo. Walang makakasagot niyan kung bakit yan ginagawa ng Lord sa buhay mo. Pero ang gusto ng Lord, tignan mo yung character niya. Sino ba siya? Ano ba yung ginagawa niya? Para saan ba niya ginagawa yan? Kasi kapag po yun ang intindihan natin, kapag ang pananampalataya natin nagstay doon, kahit hindi bigay ng Lord yung prayer mo right now, you will be thankful. Bakit? Because He saved you.
Na kahit hindi mo naranasan yung hinihiling mo right now, you will still be thankful. Bakit? Alam mo na may mas gagawin siyang better and greater for you. Because He has plans for you. Hindi ka babagsak dahil lang hindi dinilog ng Diyos ang panalangin mo. Hindi ka babagsak dahil lang ang bagal ng pagkilos niya sa paningin mo. Hindi ka babagsak dahil lang sa mga simpleng bagyo sa buhay mo. Because when you will look more than that and look at God's character, kahit ano pang hirap ang pagdaanan ko ngayon, I know that God loves me. And I know that God is good. And I know that He has a better plan for me. And if you want to know God, let's talk about a glimpse of who God is. God is omnipotent. You know what's omnipotent? God is considered all-powerful, having unlimited and supreme power over everything. So if you want to know God, wala pong hindi kayang gawin ng Diyos. Anong sitwasyon ng buhay mo? Kaya niyang gawin lahat. Number 2, God is omniscient. God is all-knowing. He knows what your situation is right now. Alam niya kung anong nararanasan mo, yung desire ng puso mo. But He also knows what's best for you. He knows your future. He holds your future. Number 3, God is omnipresent. God is present everywhere. Kahit nasan ka, even in your darkest moment, God is there. Kahit habang nagkakasala ka, God is looking at you. God is looking at you. He is there. In highs and lows, He is present. You are never alone. God is immutable. God is unchanging. He remains faithful. He stays the same yesterday, today, and forever. Anong mga pinagdaanan mo ng 2024 that God brought you through? He never changed. Paano mo nakilala si Lord sa Bible? Kung anong ginawa ng Lord kila Moses, kila Abraham, kila David, He never changed. He is still the same God. At hindi nagbabago ang Diyos sa'yo dahil sa ginagawa mo. Ulitin ko, hindi nagbabago ang Diyos sa'yo dahil sa mga kakulangan mo, sa mga kasalanan mo. Kasi minsan ang tao napapagod. Pwedeng magbago ang tao kapag hindi niya nare-reciprocate yung gusto niya from you. But kahit anong gawin mo, kahit anong bigat pa yan na pinagdaanan mo, na ginawa mo, kasalanan man yan, God never changed His love for you. He stays the same yesterday, today, and forever. And God is good. Ito po yung pinakamasarap. That we know na kahit anong mangyari, kahit anong bigat ng sitwasyon ko ngayon, God is good. What He is doing is for my own good. Everything works together for my own good because my God is good. Kung ibabase mo lang ang pananampalataya mo sa nararanasan mo, I tell you, unang bagsak pa lang ng kaaway, ng bagyo sa buhay mo, babagsak ka na. But if you will look behind, Lord, you are good. Lord, you are here. Lord, you can do everything. Lord, you never change. You are the same yesterday, today, and forever. Lord, hindi ka nagbabago sa buhay ko. You care for me. You love me. You forgive me. You will save me again and again and again. If you will only look at that, I tell you, hindi ka mapapabagsak ng kaaway. Do you want to know God more? Gusto pa ba nating makilala si Lord? Amen! God is our Jehovah Jireh. He provides. Kung kanina, ito yung mga attributes ni Lord, ngayon ito naman yung mga pangalan ng Diyos that I want you to know na sa bawat season ng buhay mo, you can call God. Kung nangangailangan ka ngayon, kulang ka ngayon, you are desiring something, God is your Jehovah Jireh. He provides. If you are emotionally sick, nasasaktan ka, physically sick, God is our Jehovah Rapha. The Lord heals. If you think you are failing right now, binabagsak ka pa ulit-ulit ng sitwasyon sa buhay, I want you to know that God is your Jehovah Nisi. He is your banner and you will experience victory.
God is your Jehovah Rohi. The Lord is my shepherd. And I tell you, He cares for you. Ano bang sinasabi ko dito? All I want to say is, sa bawat sitwasyon ng buhay mo, kaya mong tawagin ng Diyos. And He will meet you there. Kung ano ang pangangailangan mo, He can be that God who will meet you, meet your needs. He will be that God who will be with you. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. And if our faith is rooted in that, na alam mo na ang Diyos mo ay hindi lang Diyos ng isang bagay, but He is the God of everything. He can do anything. We will understand that He is good beyond what He is doing right now. And last, God is our Jehovah Shalom. Marami pa to. But I want you to know that with God, you will experience eternal peace. Na kahit anong sitwasyon, hindi ka man alisin dyan ng Lord ngayon. Because the Lord wants you to be strong. The Lord wants you to experience wisdom. The Lord wants you to experience Him. There is peace. Kaya nga mga Kristiyano, ano yan eh? Kahit anong bigat sa buhay, nakangiti. Kasi may peace. And that's what we want right now. A faith-confident life. Na kahit anong sitwasyon, maubos man laman ang wallet mo ngayon, masaktan ka man ngayon, hindi mo man maintindihan ang sitwasyon mo ngayon, you will live a faith-confident life. Because you know, may gagawin ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Mananatiling tapat ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. That is a faith-confident life. That your faith is not based on what you see or what you are experiencing, but your faith is based on who God is. Amen? And in time, no, when faith is tested, in Isaiah 40 verse 29 to 30, may this serve as our comfort na sabi dito, He gives strength to the weary. Kung napapagod ka, palalakasin ka niya. He increases the power of the weak. Kung nanghihina ka, sasamahan ka niya. He will be your strength. Because He knows that even youths grow tired and weary. Alam ng Diyos na napapagod ka na. Alam ng Diyos na nahihirapan ka. Alam ng Diyos na limitado ka. But He will strengthen you and He will bring you through. In time when faith is tested at every turn, sa kahit saan ka lumingon, finances, Lord, bagsak. Love life, Lord, bagsak. Ministry, Lord, nagkukulang ako. Lord, yung health ko hindi rin okay. Sa amang parte ng season ng buhay mo na nag-waver yung faith mo, our goal is to anchor that faith into God's character. And that faith will be steadfast. Hindi yan magbabago. In chapter 40, verse 31, dito ko gustong magtagal. Ito yung gusto kong i-emphasize. This is what the Lord is dealing with me right now. Sabi dito, but those who hope in the Lord. In other translation, they use the word wait. Those who wait in the Lord, those who hope in the Lord, those who put their confidence in the Lord, their faith in the Lord will renew their strength. Palalakasin ng Diyos. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Alam niyo po ang mga eagle? Ang eagle po, they are born na malaki yung pakpak nila. Okay? Pero ang eagle po, kapag yan magta-travel, hindi po yan aalis hanggat hindi parating ang bagyo. Hinihintay po niyan ang bagyo. Sabi ng Lord, but those who wait in the Lord, wait. An eagle needs to wait for a strong wind.
Kailangan niya ng matinding current. Kapag alam niya na may darating na bagyo, tsaka yan lilipad, aangat ng mataas na mataas. And you know kung anong gagawin ng eagle? Gagamitin niya ang bagyo. Gagamitin niya ang hangin para makarating siya sa panuruunan niya. Ang eagle po, hindi niyo yan makikitang gumaganon. Paano lumipad ang eagle? Steadfast. Dire-diretso lang. Ganyan lang po lumipad ang eagle. Dadalhin yan kung saan papunta ang hangin. Ang eagle, hindi po niya nilalabanan ng bagyo. Ang ibang mga ibon, kapag pabagyo na, nagtatago na. Kasi hindi nila kaya yung current. Ang eagle, ang gagawin niyan, kapag darating na ang bagyo, pag darating na ang pagsubok sa buhay niyan, aangat yan. Aangatan pa niya ng bagyo. Tataas yan. He will rise above the storm and he will soar like an eagle. At yun ang gusto ng Lord sa'yo. You go above the storms of your life. Na sa bawat bagyo na meron ka ngayon, sa bawat pagsubok na pagdadaanan mo, hindi ka tutumba, but you will rise up. You will rise above. And you will soar. You will let God bring you to where God is bringing you. You will allow God to bring you where He wants you to be. Hindi mo lalabanan. Kasi kapag nilabanan po ng eagle ang bagyo, pag sinabi ng Lord, dito ka pupunta, hindi, ayoko dyan, mamamatay siya. Mapapagod siya. Kaya ang eagle, hindi yan humawagayway. Sumusunod lang yan sa Lord. Sumusunod lang yan sa agos ng hangin. And that's what God wants you to do right now. Baka kaya ka napapagod kasi nilalabanan mo kung saan ka dinadala ng Lord. Baka kaya ka nahihirapan kasi pilit mong nilalayuan yung plano ng Diyos. Ang gusto ng Lord, sumunod ka. Kung saan ka niya dinadala. Let go. Just spread your wings. Just surrender, Lord. Bring me where you want me to be. Huwag ka nang lumaban. Kasi gusto ng Lord magpahinga ka sa presensya niya at hayaan mong siya ang kumilos para sa'yo. That's how God strengthens us. Hindi ka niya aalisin sa bagyo. Gagamitin niya ang bagyo para dalhin ka kung saan ka niya gustong dalhin. Malakpakan naman natin ang Panginoon. God is compassionate, He is gracious, He is slow to anger, He has overflowing love and unfaithfulness. You know, ang pananampalataya po natin, let's not base it on what we see. Because sometimes you will never see. May mga sitwasyon din po ako sa buhay ko na I don't see God working in my life. But I trust Him na hindi siya tumitigil. He never stops working. He never stops moving. Hindi mo lang nakikita, hindi mo lang naiintindihan, pero may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Faith is not just hoping for God to do it, but embracing why He do it. So let us trust God's character even when we don't understand.